Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Ayan, medyo bagong format tayo ngayon. Kasi sabi ko, bakit ba nalilimit ako na sa sasakyan lang gumawa? Kasi ang problema ko, yun lang yung time ko na nakatutok ako sa driving at magsasalita lang ako. Sabi ko, kung sa bahay, baka naman pwede rin habang ako'y nagliligpit papasok sa opisina, makagawa rin ako ng video para talagang ma-address ko yung mga tanong ninyo. Ang dami ko kasing mga comment na nakita na gusto kong ipaliwanag. So ngayon kung effective ito, like klaro yung boses, kasi may mic ako dito sa headband ko. Ayan, sana mag-work siya. O ayan, sana. So ngayon, umiikot ako sa buong bahay. So hindi nyo makita sa buong video, minsan pa makikita nyo ako dumadaan-daan kasi nagpe-prepare ako para pumasok sa trabaho at ako'y nag-aayos ng bahay. Ang importante naman dito yung laman ng sasabihin ko. Hindi mo ako lang makita. Alam niyo naman nagwapo na ako, pero dito sa angulo na itong pangit. Pag ganun ko, taba eh, no? Sige, anyways. O sige, tatry ko sagutin yung mga tanong. Siguro ganun gagawin ko. Pag nandito ako sa bahay, babasahin ko yung mga comments ninyo, tapos tatry kong sagutin. Meron ditong, sige ha, so hindi nyo na makikita, ganyan lang, magre-record lang ako, magsasalita lang ako, so magiging ganito na yung format natin. Pag nasa bahay ako, pero pag nasa kotse, ganun pa rin naman. So makita nyo ako from time to time. Siguro sa umpisa makikita nyo ako para hindi mawirdohan yung mga bagong kakapanood lang ng YouTube. No? So yun. Una, may nag-comment. Sabi niya, magliligpit na ako ha, mag-prepare na ako. Una, sabi niya, okay lang ba yung pumunta ng abroad na may anxiety? 'Di ba? Sabi niya, yung tanong. Actually, kahit wala ka sa abroad, no? Kahit wala ka sa abroad o kahit saan ka man, mahirap talaga kung may anxiety disorder ka. Kahit dito ka lang sa Pilipinas. Pero syempre nga naman, kasi andito yung support system mo, andito yung Pilipinas, kahit andito sa Pilipinas, kahit papano, makakatulong yung ideya na yon na may tatakbuhan ka, tama? But, the point is, kahit saan kang dako ng mundo, mapapilipinas ka o sa labas, kapag may anxiety disorder, mahirap siya in general. Mahirap siya kasi biro mo, nagpapanik ka, worry ka. So, kahit saan ka, mahirap talaga. So, anong gagawin? Kailangan mo ayusin bago ka mag-abroad. Actually, meron ako mga followers sa abroad, nagto-talk time sa akin. Natutuwa naman ako kasi natutulungan ko sila, no? Yung iba nga sabi sana nung nasa abroad siya, nakausap na nila ako para nasubaybayan ko sila, na-guide ko sila, kahit papaano naibsan ko sana yung kanilang fears. Kaso ngayon lang nila nakita yung video ko. So meron ako, ang dami ko mga followers na ka-talk time abroad ha. Okay? Ang dami. Okay? So yung mga ka-talk time ko dyan abroad, sige nga, comment nga kayo para mapatunayan ko sa kanila na kayo'y aking nakausap na or follower ko, no? Mas maganda yung mga nakausap ko. Pero hindi yun sa pilitan. Kasi hindi naman pwedeng, ayaw, yung iba hindi pwedeng mag-disclose kung sino sila. Anyways, so sa tanong, kung okay lang ba na mag-abroad, lalo na yung mga OFW, no? Meron akong ganun eh. Talagang siya, hindi siya nakatulog, pero pinasakay ko siya sa barko. Sumakay talaga siya sa barko, na ayos siya. Actually, sabi pa nga niya sa akin, Sir, pwede ba utang? Kasi pagbalik ko na lang or pagsakay ko sa barko, sa kita babayaran. Kasi medyo na-deplete yung kanyang mga resources. Kaya siya nag-abroad, tapos nagkaroon pa siya ng anxiety. Dahil sa, parang naloko sila eh. Parang gano'n. So, kailangan niya sumakay ulit sa barko. So, masama yung loob din niya na naloko siya ng kaibigan niya. Pero, anyway, sabi ko, sige, ganito gagawin mo. Kung wala ka ng choice at kailangan magtrabaho sa pamilya mo, sige, mag-abroad ka, tapos mag-uusap tayo. Sige, kahit huwag ka muna magbayad, sabi ko sa kanya. Kung may pera ka na, saka ka na lang magbayad sa akin, sabi niya. So, di ganun nga nangyari. Actually, pagdating niya dito, nagpadala siya. So, ako naman, tulong ito. So, kung ano yung kaya ninyo na fair, pwedeng pwede. Hindi ako, wala akong fix. Depende sa tao kasi tulong nga ito. Meron ako mga estudyante na wala talagang pera, libre sila. Pero yung halimbawa, kunyari, may trabaho ka naman, di ba? Sabi mo sa video, kung may trabaho ka naman, tulungan na lang tayo kasi yung ibibigay ko rin naman sa'yo, ano
buhay mo 'to na kapalit, eh, na magiging maayos, gano'n. Pero kung titipirin mo at gusto mo ikaw lang yung makinabang, eh, hindi naman puwedeng gano'n kasi mas marami pa akong kailangang tulungan na karapat-dapat kaysa sa iyo, 'di ba? I mean, kaysa sa'yo na ugali mo gano'n, 'di ba? Siyempre tutulong tayo sa nangangailangan, sa totoong nangangailangan. So ako tumutulong din. So gano'n lang, tulungan. Kung magkano kaya mo, sige, pag-usapan natin. Pero ang hirap kasi nun, eh. Halimbawa, talagang kaya mo. For example, isa kang lawyer, isa kang doctor, isa kang... Tapos, yung iba, naghihirap na. Tapos ganito lang yung ibibigay mo. Parang, ikaw rin. Di ba? Kung doktor ka ba, bibigyan ka ng 200. Mas mahal pa yung baka. Yung kilo ng baka. So, be fair naman. Ganun lang yun. Kasi kakainin yung oras ko, tsaka yung galing ko. Ibig sabihin ng galing ko, hindi naman sa pagyayabang. Ibig sabihin, nag-aaral kasi ako ng sa Australia, meron akong certificate, right? So, mahal yun. Sabi mo, magbiyahe pa ako abroad, diba? So, yun ano, hindi ito sapilitan din. Whether you like it or not, pwede ka umalis dito sa YouTube na to, wala itong pilitan kasi ito'y tulungan lang. So, sabi ko sa inyo, tulungan lang tayo, ganun lang. Mismong itong YouTube videos ko, yan ang ang tulong ko eh. Libreng-libre yan. You just have to watch. Diba? Sa isipin nyo ba, kailangan ko bang gawin to? Pwede ko naman solohin na to eh. Pwede man di ako mag-effort ng ganito sa inyo. But it's my joy. It's my happiness. Sayang naman yung kaalaman ko na scientific, no? Base doon sa mga neuroscientists. So, kumbaga, inaaral ko na sila para sa inyo. No? Ang dami, tsaka ang dami mga bagong ano ngayon, science, na kaalaman na talagang nakakatulong. Alam niyo yung sound na vum, vum, vum. Ang weird, no? Parang hindi totoo. Parang vum. Ang laki ng tulong daw. Merong science behind it. So, gusto ko i-explore yun kasi bago siya eh. Well, actually, hindi siya bago. No? Pero parang ang weird kasi parang, ano ba to? Totoo pa ba to? Mga ganon. Pero hindi eh. Scientific sila, eh. Mga scientists yung nagsasalita eh. No? Mga doktor eh. Kaya sabi ko, pwede to. I-explore ko to, pero weird talaga. Mag-weirduhan ka. Ako, alam niyo naman ako, di ba? Gusto ko science lang. At science talaga sila. Pero kasi gusto ko kung science man, gusto ko maintindihan talaga muna kung ano yung, saan nanggagaling, ano yung science no, behind it, bakit siya nag-work. Although weird, napaka-weird talaga. Pero mo magtutunog ka. Pero hindi siya, pero sa totoo lang, ito yung ginagamit ng mga ano eh, mga nagme-meditate. Vroom, vroom, vroom. Di ba nakakatakot yung tunog, no? Vroom. Pero may science yan. So, sa susunod ko na video, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit siya nag-work. Pero for now, I really believe in journaling, no? At mas maganda talaga, mag-talk time kayo kung pwede. Kung kaya naman, no? Sa akin, this is really help. Mag-reach out kayo sa akin, pag-usapan natin. Okay? Pag-usapan natin. Kung gusto nyo ng tulong, tulungan tayo. Ganun lang yun. Okay? So, another question. Okay, so again, ang sagot doon sa tanong niya kung may anxiety ba siya, mag-abroad siya, I would suggest na ayusin mo muna, magkaroon ka muna ng foundation, magkaroon ka ng mga tools para ready ka na pag nasa abroad ka, hindi ka ganun ka, kumbaga may kutsyon ka na babagsakan. Hindi yung pag nandun ka, panic ka, tapos wala kang ideya kung anong gagawin mo. So better, kung bibigyan ka muna ng tool, kung lalo na yan, mag-isa ka lang doon, di ba? Malayo ka sa pamilya mo, no? Although wala naman talaga sa pamilya yan, ano? Hindi, ibig ko sabihin, nasa utak mo kasi yun eh. So wherever you are, talagang pwede ka mag-panic attack kahit nandito ka lang sa Pilipinas, right? So, yun, no? Ang tanong is, ayusin mo muna yung sarili mo, magkaroon ka dapat ng mga tools, ng kaalaman, para pa nag-abroad ka, lalo na kailangan para sa pamilya mo, hindi ka ganun ka miserable. Okay? Because in reality, safe ang thoughts. Safe lahat ng thoughts. Kahit ano maisip mo, safe yan. Unless sinabi talaga ng doktor na ikaw ay may sakit. At hanggang wala kang sakit, hanggat walang sinasabi yung doktor sa'yo ng sakit, na may sakit ka, walang lumabas sa test, sa mga lab test, sa mga physical test, no? Yung mga stress test, echo, mga stress test, to the echo, mga ganyan, wala kang sakit. Thought lang yan eh. Pwede niya isipin kahit ano. Pwede niya sabihin na may AIDS ka. Pwede niya sabihin. It's just the same, no? Ng mekanismo na pag-iisip na
Ano kaya lulutuin ko? Ano kaya kakainin ko mamaya? It's the same. It's just a thought, no? Siyempre, nakakatakot lang kasi nakakatakot yung mga pinag-iisip nyo. Halimbawa, cancer, ganyan-ganyan, diba? Okay? So, but in reality, yung mechanism ng brain na mag-iisip, yung ano yung susuotin ko, ano yung kakainin ko, it's just the same. Okay? Naintindihan nyo? Ganun lang yung mechanism ng brain. So, yun yung sagot doon. Okay? Magpa-talk time ka sa akin kung gusto mo. Okay, pangalawa, may maganda siyang tanong. May binabasa ko yun. Nasa na ba yun? Dali ito sabi niya, ako po sir, yung nervous ko, nararamdaman ko sa ilalim ng dibdib at kakaiba at kirot ng ulo ko. Parang mga ugat sa ulo na halos araw-araw. Tapos inuman ko lang na antidepressant para mawala. Okay. Ito pakinggan ito maigi. Napakaganda nito. Sinabi niya, parang mga ugat sa ulo. Kakaiba at kirot ng ulo ko, parang mga ugat sa ulo na halos araw-araw. Medyo malabo yun. Pero okay, pero ang the point is, she puts interpretation. Meron na siya sa isip niya ng mga ugat, na mga, ano, yung mga ugat sa ulo, yung mga ganun-ganun. Interpretation na yun eh. Bakit? Kunyari, tanungin ko yung kabila, yung kapitbahay ko, yung ano, nararamdaman mo ba yung ugat mo sa ulo? Sino nakakaramdam ng ugat sa katawan? Nararamdaman niyo ba yun? Nakakaramdam kayo ng ugat? Wala naman nakakaramdam ng ugat. Pero dahil sa in-interpret nyo na nararamdaman nyo yung ugat sa katawan ninyo dahil sa sarili nyo lang na pag-iisip, hindi, sige, tanongin ko kayo, paano nararamdaman yung ugat? Kunyari, tingnan nyo ngayon, ang dami, yung katawan natin punong-puno na ugat yan, ha? Katawan natin, lahat tayo ugat, no? Lahat yan, dumadalo yung dugo dyan sa ugat. Paano yung nararamdaman yung ugat? Sige, sample, kunyari, ito sa braso ko, ito may ugat ako dito, yun, no? Okay, ito, kinukuhanan ako dito ng dugo, di ba? O yan, sige nga, tingnan mo yan at try mo pakiramdaman kung ano nangyayari dun sa ugat na yon. Sige nga, sabihin nyo sa akin kung may nararamdaman kayo dun sa ugat na yan, sa dito. Ako wala. Kahit anong gawin ko, hindi ko nararamdaman yung dugo na dumadaloy. Hindi ko, kahit paluin kong ganon, masakit. Pero yung masakit sa akin, yung braso na hinahampas ko, hindi yung ugat. So kayo, napaka-importante nito ha. Ang dami niyong mga interpretasyon na kung ano-ano na nagpapatakot sa sarili niyo na walang sense. Sorry ha, diretso na ako. Parang nararamdaman yung ugat mo. Walang ganun. Sino nakapagsabi na nakaramdam ng ugat? Usually, ang may mga problema sa ugat, ganito nararamdaman yan. Manhid. So, manhid, yung kamay niya, pero hindi yung ugat. Manhid. Yun yung senyales na maaring yung tao may problema sa ugat niya. Kasi may pamamanhid. Nararamdaman mo yung sensation na yon. Yun, scientific yun. Pag sinabi mo sa doktor na mamanhid, alam din ng doktor yun. Pero kung sabi mo sa doktor, nararamdaman ko yung ugat ko. Masakit. Ha? Hindi ko magigets yun. Parang, I'm not a doctor, pero kahit sino sa inyo, makakapaliwanag ba nun? Kasi halimbawa, nararamdaman ko yung lalamunan ko masakit. Okay yon, lalamunan. Pero yung sasabihin mo yung ugat ko sa lalamunan, nararamdaman ko, parang paano mo? Sino nakakaramdam ng ugat sa lalamunan? Diba? Pero maintindihan natin yung masakit ang lalamunan. Ayun, parang mahirap lumunok. O yun, ramdam na ramdam mo yun. Diba? Pag natinik tayo, nararamdaman natin na may tumutusok kasi ganun. Pero kunyari, may nararamdaman ka sa ugat, ano dun? Saan yung ang dami-dami ugat? So, paano natin malalaman yon? So, anong punto ko? Ang point ko, yung mga nilalagay nyo sa isip nyo, yung mga interpretasyon nyo na mga ganun, tapos nagpapanik kayo, walang kwenta. Kasi wala namang ganun. Alam nyo kung bakit lumalabas yon, yung ganung interpretation? May paliwanag din yun. Kasi po, hindi nyo naiintindihan yung nangyayari sa inyo at yung utak natin, siya mismo ang magbibigay sa atin ng paliwanag. Kasi ang utak natin, gusto niya, alam niya yung nangyayari. Pag hindi niya alam yung nangyayari, nagpapanik yan. Magpapa-ER na yan. No? Lalo na kung dahil nga hindi niya alam yung nangyayari sa kanya, mag-i-interpret siya, maglalagay siya ng sarili niyang interpretasyon. Ang problema,
Utak mo lang naman yun. Yung utak mo ba, doktor? Yung utak mo ba, nag-i-interpret ng mga lab test? O nagkaya niya bang i-interpretin yung katawan mo sa loob, kung ano nangyayari sa dugo mo? Ganun. Hindi eh. So, dahil ang utak natin, gusto niya naiintindihan niya yung mga bagay-bagay. Sabi niya, hindi, kailangan, imposible yan. Kailangan alaintindihan ko, dapat ano, malamang stroke to. Malamang heart attack to. Malamang baliw ako. Malamang mga ganun mapagsasabi niya. Kasi gusto niya maintindihan kung ano yung nangyayari sa kanyang katawan. Okay? Yung utak na yun, ganun siya. Ang problema, yung utak natin, hindi naman siya nag-aral ng medisina. Hindi naman siya nag-aral ng science. Hindi siya nag-aral ng anatomy ng katawan. Bakit nangyayari yun? Okay? Kaya importante, kaya pinagpipilitan ko lagi na kaalaman. No? It's very important that you get the right knowledge. Okay? At paalala, ang right knowledge dapat nakukuha lang sa mga sa mga credible people. Okay? Hindi basta naniniwala kung kani-kaninong kapitbahay, ha? Doon sa pinsan mo na hindi naman doktor. Dapat mga doktor lang, mga scientist, mga mga neuroscientist, mga ganun. Okay? Kasi ang hirap niyan kapag kung ano-ano ilalagay mo sa isip mo. So kayo dyan, pag nag-comment kayo, ako kasi nararamdaman ko yung buhok ko na ganito. Ha? Sino nakakaramdam ng buhok? Parang ayusin nyo muna. Kayo mismo, isipin nyo, yun, i-question nyo yung utak nyo. Ha? Sabi mo, parang naman tanga ka, utak? Ba't ano pinagsasabi mo, utak? Ganun. Dapat kayo mismo, iano mo yung utak mo na gano'n. Although utak mo rin naman talaga yan. So maraming processing no, na nangyayari. Okay? Kayo mismo, pag nakaisip kayo ng bagay-bagay, i-challenge ninyo yung sarili ninyong utak. Sasabihin nyo, anong alam mo dyan? Anong ebidensya mo? Okay? Ganun lagi, anong ebidensya mo? Anong alam mo dyan? Okay? Minsan mag-iingat din kayo sa ebidensya nyo. Kasi totoo naman na ang bawat tao may sarili silang truth. Okay? May sarili silang truth. Pero ang tanong, yung sarili ba nilang truth o yung sarili nilang katotohanan? Ibig sabihin, katotohanan na ng buong sangkatauhan? Hindi. 'Di ba? Halimbawa, yung isang tao, nakita siya ng tao. Sa ibang tao, hindi naman siya wala namang tao doon. So, maaring totoo sa kanya talaga, nakita siya ng tao, doon sa ibang tao hindi, walang taong ganon, wala silang nakikita. So, maaari itong taong to, meron siya talagang psychotic episodes. May psychotic episode siya. Pero huwag kayong matatakot, huwag kayong mag-alala. Maraming ganyang tao. Ang kailangan lang dyan ay awareness, kaalaman, at doktor. Okay? Pwedeng ma-manage yung mga, may mga ganong nakikitang tao na amoy naririnig. Okay? Huwag kayong matakot sa mga ganon. At ayun pa, gusto ko ito i-emphasize. No? Naiinis ako dun sa mga, dahil sa kapanood nyo ng mga pelikula, yung mga teleserye, yung depiction nila ng taong may mental disorder, yung umiiyak, tumatawa, biglang iiyak, biglang tatawa, yung si Sisa. So, ganun yung tingin ninyo, yun na yung isip nyo na, meron nga ako sa follower, sabi niya, feeling ko sir kasi natatawa ako, wala namang dahilan. Ay, sabi ko, hindi ganun yun, nakakapanood mo lang yan sa mga pelikula mo, yung mga teleserye. Sabi ko, walang ganun. Yung tatawa, yung tumatawa, it is because nakakita siya talagang nakakatawa. Umiiyak dahil may naalala siya, may nakita siya nakakalungkot. Pero hindi yung dahil sa naramdaman mo parang gusto mo tumawa. Walang sense po yun. Again, ikaw lang na nag-i-interpret mo sa sarili mo. Naitanongin mo sa sarili mo, ito ba pinagsasabi ko, may sense? Parang wala naman. Parang utak ko lang yung gumagawa nito sa akin. Yun yung pasihan nyo. Parang utak ko lang gumagawa. Parang tanga naman itong utak ko. Ganun ba? So ngayon, para mawala yung takot ninyo, kailangan nyo ng kaalaman gaya ng pinagsasabi ko ngayon. O, di ba? Dahil nagkakaroon kayo ng kaalaman ngayon, parang, ay nga, no? Parang ganun. Para pala akong tanga. Ganun. Di ba? So, ganun talaga. Huwag nyo rin sisihin sarili nyo kasi ako naman ako talaga nag-aral naman ako Kayo hindi mo kayo nag-aral. Kaya ang yabang-yabang ko. Kaya mayabang ako magsabi ng ganun. No? Pero at least meron kayong awareness na kailangan ninyo makakausap ng isang professional, no?
Kahit hindi ako ha, kahit sinong psychologist pwede nyo lapitan. Basta ang punto ko, professional, isang psychologist. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa ako professional kasi hindi naman ako practicing psychologist eh. Ako'y nag-aral lang, pero hindi ako practicing, no? Pero meron akong certificate. Again, hindi ako practicing. Kaya hindi ko sinasabi mga talk therapy kasi bawal sa akin yun. Kasi hindi naman ako, ang sinasabi ko talk time. Talk time lang, parang barkada tayo. O, sige, usap tayo. Parang ano lang yan, kumbaga feng shui. Sabi sa akin ng lawyer, parang feng shui lang yan. Yung mga tao nagbabayad sa feng shui para magtanong kung saan ba dapat maganda ilagay yung salamin. O di ganun lang tayo. Ha? Hindi ako nagda-diagnose din. Kasi sinasabi ko dapat sa doctor kayo magpa-diagnose. Okay? So, ayoko na pahirapan sarili ko no, na diagnose sa inyo. Ang akin lang dito is yung tamang kaalaman. Okay? So, ganun lang yon. Ano pa yung mga tanong? Yun nga, sabi nila, pag umuwi daw sila, sabi ko, ano bang, pag nakakaramdam na sila ng panic attack, no, or sobrang extreme worry sa labas, ang ginagawa nila, imbes na nagpa-party sila, kasama nila pamilya nila, uwi sila sa bahay. Kasi mas komportable sila doon, feeling nila mas safe sila. Okay. Ngayon, pag-usapan natin, anong pinagkaiba sa party nung pinsan mo sa bahay nila at yung bahay mo? Anong pinagkaiba nun? May ospital ba sa loob ng bahay mo? Sa bahay ng pinsan mo walang ospital sa party nila? Ano pang bakit safe kayo doon sa bahay niyo at hindi doon sa party ng bahay ng pinsan mo? Bakit? Anong dahilan? Wala. Kasi ano ba nagpapasafe sa'yo doon sa bahay? Wala. Utak nyo lang din. Ano ba pinagkaiba? Sabihin nyo sa akin, unless sasabihin nyo sa akin, kasi yung bahay ko, ospital. May doktor kami doon, may mga nurses. Na kung ano man mangyari sa akin, mabubuhay ako ng mahabang mahaba. Kung may ganong rason, siguro pwede ko tanggapin. Pero kunyari, anong pinagkaiba nun? Nandun, may banyo rin doon, may kwarto, may kusina, maraming tao lang sa kabila, sa bahay mo, wala. So, anong difference? So, ibig sabihin ba yung mga tao doon, delikado? Sa bahay mo kasi walang tao, hindi delikado? So, ano doon? Kaya mo bang i-pinpoint kung ano yung problema doon sa party na maraming tao na bahay at doon sa pag-uwi mo sa bahay na feeling mo safe ka? Ano yung pinagkaiba? Okay? So guys, hindi ko na patatagalin. It's really your thought. No? Kung sinabi mo safe ka sa bahay mo, then tama ka. Kasi yun yung pinaniniwalaan mo eh. Pero ang tanong, tama ka ba talaga? Hindi ka tama. Okay? Kasi lalo na pag ganyan, ginawa mo paulit-ulit, ang tawag dyan, avoidance. Pag nag-avoid ka, lumalaki ngayon yung mga connection ng brain mo, no? Yung mga neurons mo dyan, na sinasabi na ang learning kasi, kunyari, nag-aaral ka ng luto. Habang nag-aaral ka ng luto, kumukonekta yung mga neurons, no? Doon sa brain mo. May mga gumagano dyan, ito yung pagluluto ng adobo. Next naman, ito pagluluto to ng sinigang. So, kumbaga, na-build yung knowledge na yun, learning sa brain. Ito adobo, ito sinigang, ito sinangag, ito kare-kare. So, pag nakabuo na yan, yan na yung learning mo. So, tuwing magluluto ka ng adobo, ito yung lumalabas. Ito yung nagsasabi na, ito yung kare-kare, ito yung adobo, ganyan. Gets nyo? So, ganun ang mechanism ng brain natin. Okay? So, ngayon, ang sinasabi nyo, tuwing uwi ako sa bahay, safe ako. Tuwing uwi ako sa bahay, safe ako. So, ngayon, yun na yung takbo ng isip mo ngayon. Mali. So, paano yan? Kunyari, may meeting kayo abroad. Ayun, may mga followers akong ganun. Hindi daw siya ma-attend na convention niya. Talagang sinasabi niya sa opisina, hindi pwede. Hindi ako pwede. Pero kasi may anak, may sakit, may kung ano-anong excuses niya. So, minsan hindi nga siya lumalabas ng bahay kasi takot siya sa skyway. So, yun yung problema. So, kasi nga, nagkaroon na ng mga learning sa brain ng mga mali at naging solid yon. Again, pag nag-aaral ka ng gitara, habang nag-aaral ka, gumaganong-ganon lang yan, nagsa-spark. Pero pag araw-araw, nag-aaral ka ng gitara, magiging learning na siya. Okay? Maganda pala, no? Kasi nakakapaggamit ko yung kamay ko pag nag-explain, no? So, yun, ano? So, very important itong knowledge na ito. And sana,
hindi na sayang 'tong pagsasalita ko. Mamaya pag prinay ko diyan sa video, hindi pala ako narinig, yari na. Sayang yung sayang yung effort ko, sayang yung utak ko sa pag-iisip. Okay? So, yun, no? Yung tanong niya na may mga nararamdaman siya sa katawan niya, yung mga ugat niya, nararamdaman niya, ah, ma, talaga namang maaring may maramdaman ka. Pero yung sasabihin mo, yung ugat mo, nararamdaman mo, wala pong ganon. Siguro pwedeng sabihin mo, masakit ulo. Okay, maintindihan natin yan, masakit ulo. Pero yung mga tipong mga ugat-ugat, umabot na sa ugat, yung mga ganon, kasi yun yung nagpapalala eh. Yun yung nagpapatindi. Yun yung interpretation nyo na nagpapalala at nagpapalabas ng inyong fight, flight, freeze response sa danger. Okay? It is really your interpretation, no? Na kung ano, wala ano to, cancer to, wala ano to, ganun. Ako lang meron nito, ako lang yung special na tao na meron nito. Kaya hindi naintindihan ng doktor. Hindi po. Ang anxiety symptoms ay talagang alam na yan. Hindi na yan, aral na rin yan. Okay? Aral na rin yan. Yung mga nararamdaman nyo, hindi lang kayo ang nakaramdam yan. Okay? Maraming tao. Okay? So, yun. Ang next step sa sinasabi ko is questionin nyo rin yung sarili nyo. Hindi yung basta maiisip nyo, totoo na at maniniwala. Tandaan ninyo ha, hindi lahat ng nasa isip natin ay totoo. In fact, according to what people say, no, na medyo science naman, kadalasan 90, I don't know, 90 plus, ganun kataas ng kinakatakutan natin, 90 plus percent ay hindi nangyayari. Imagine mo, laki, 90, sa 100, parang isa lang doon yung maari pang mangyari. Isa lang. Buloy mo sa 100, dahil mo kinakatakutan, ganito ko, hala, ganito mangyayari, hala, ganito. Walang nangyayaring ganon. Kayo rin makakapagpruweba niyan eh. Ang nangyayari lang naman sa inyo yung mismong sintomas ng anxiety. Pero kaya nyo bang sabihin na nung nangyari yung anxiety symptoms niyo merong malalang nangyari sa katawan ninyo? Halimbawa, kayo'y nabulag, kayo'y naputulan ng kamay, ng paa, na stroke, na heart attack, ano? Ano talaga? Ang naramdaman nyo lang ay simptomas ng anxiety. Yung nervyos, yung hirap sa paghinga, yung palpitations, mabilis na tibok ng puso, yung para kang mamamatay, okay? Yung para kang magwawala, parang gusto mong tumakbo ng malayong malayo. It is because lahat yun energy. Tandaan ninyo, ang simptomas na yon ay reaksyon ng katawan sa danger. Siyempre nga naman, kung totoong may sunog, tatakbo ka palabas. Kaya gusto mo tuloy tumakbo. Yung mata mo, feeling mo nanlalabo, but in reality, yung mata na yon nagda-dilate yung pupil mo, ibig sabihin, mas focus siya, sa totoo lang, mas lumiliwanag yon. Alam niyo bakit? Kasi, hahanapin niya kung nasaan yung threat. Kaya ang problema sa atin, wala namang ganun. Namana lang natin yun dati, nung mga sinaunang panahon pa, ng mga tao na nandun sila sa kagubatan. No, wala, yung security nila, wala, mahina pa. So, ibig sabihin, konting kaluskos, abay, kailangan, tapos madilim, wala namang ilaw, kailangan makita nila kaagad. Kaya, nagda-dilate yung mata natin. At naninigas din yung mga muscle natin. Bakit naninigas yung mga muscles natin? Kasi, kapag, halimbawa, kinain na tayo ng leon, hindi na tayo agad mauubos. Diba? Pinaliwanag ko sa inyo yan. Yung mga manok, alam niyo ba kung paano siya patayin, yung mga kinakain natin? Kinukuryente sila, no? Yung hindi nila alam na papatayin sila. Kasi kapag alam nilang papatayin sila at na-stress sila, titigas yung kanilang mga muscle, makunat sila, kainin. Alam niyo ba yon? So, ganun. Kasi yung mga hayop, kapag pinatay mo at alam nilang pinapatay mo sila, wawa naman. Tapos kakainin lang natin, no? Ano na, maninigas yung muscle nila. Okay? Kasi threatened sila. Kaya para naman kung sakaling kakainin sila halimbawa ng isang leon o ng oso o ng kung ano man, hindi agad sila mauubos. Pwede ba silang maligtas? Kasi nga, ang symptoms natin ay para maligtas tayo sa danger. Kaya tumitigas yung mga katawan natin, mga muscle natin, hindi katawan, yung muscle natin, no? Ganon. I hope
I hope that explains the question. So, sana maging effective ito. Okay? Yun, ano? And dapat po, yung mga bago, pwede kayo makipag-schedule sa akin, i-PM nyo ako sa Anxiety Disorder Philippines Facebook. Okay? Hanapin nyo yung Anxiety Disorder Philippines, i-message nyo ko doon. Yung, baka marami kayong makitang ganong mga pages, basta ako yung isa sa mga una dyan. Yung aking cover page, yung aking certificate sa Australia. Nakalagay doon, Cognitive Behavior Therapy. Okay? So, please, kailangan diagnose kayo ng doctor. Hindi ako magda-diagnose sa inyo. Bye. Thank you.